Nasa Sandigan Bayan 3rd Division na ang desisyon kung pagbibigyan ang hiling na makapagpiyansa ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan, 1st District Engineering Office. Kahapon, tinapos na ng korte ang 10 araw na bail hearings para sa kasong malversation ng mga akusado. Buo naman ang tiwala ng kampo ni former Senator Revilla na papabor sa kanila ang magiging desisyon ng hukuman. We will not preempt what the court's assessment will be, but we are very confident in our position. Nakita nyo naman, I don't know if it's your opinion, it's my opinion, we may differ. But as far as the defense is concerned, ito lang masasabi ko, yung principal witness against Senator Revilla nag-self-destruct. 20 testigo ang iniharap ng prosekusyon upang harangin ang hiling na pansamantalang kalayaan ng mga isinasangkot sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan na may halagang 92.8 million pesos. Kabilang sa mga tumestigo ang 4 na state witnesses na sina Sally Santos, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at Roberto Bernardo. Wala sa mga witness ang direktang may alam sa pagiging proponent ni Revilla sa proyekto. Tangi ang dating Undersecretary for Operations ng DPWH na si Roberto Bernardo ang nagdetalye sa korte na ang dating Senador Anya ang lumapit sa kanya para mapondohan ang project kapalit ng 25% na kickback. But I can say that it's easy to allege, it's easy to say ganito, nag-deliver ako ng ganyan for all these amounts, whatever that is. Pero pag tinatanong sa detalye, nag-iiba-iba ng kwento, nagko-contradict ang mga statements pagdating sa detalye, and saan naman kayo nakakita? Walang ebidensya bukod sa sabi-sabi. Hindi ba? Walang message man lang, walang video, walang dokumento, walang anything. Samantala, target naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na mailabas ang bail resolution sa petisyon sa darating na May 6. Nauna nang ipinaliwanag ng Sandigan Bayan na ang bail hearings ay hindi pa ang yugto kung saan hinahatulan ang mga akusado, kundi isang proseso upang timbangin ang bigat ng mga ebidensyang inihaharap laban sa mga ito. Ayon sa isa sa abogado ni Revilla na si Attorney Roddy Balisi, sakaling maaprubahan ang petition for bail ng kanilang kliyente ay makakalabas ito ng detention facility sa loob lamang ng ilang oras o araw. Sa kasalukuyan, nakapiit si Revilla at kapwa mga akusado sa New Quezon City Jail sa Payatas, habang ang mga babaeng akusado naman ay hiwalay na nakakulong sa Camp Karingal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.